Sinasabi ko sa inyo, kita mo, walang drama-drama, kita mo yung China, di ba? Walang drama-drama, nagganyan pa ba yung China? Ibenta nyo yung Facebook sa amin, ibenta nyo. Tingnan lang talaga, hindi na ako umalis kayo dito. Wala ibenta nyo sa amin. Ganun ang katotohanan nito talaga. Hindi naman nakikita. Ingay-ingay, may pahiring-hiring pa sila. Senator Joey, ano muna tayo pahiring? Pinipilit natin yung itlog itong mga Chekwa nang maibenta nila itong sa amin. Kasi gusto namin sundan yung business model ng TikTok. Kaso, mahirap eh. Ayaw nila ibenta. Mahal. Ano na sila nasa 500, nasa ilang billion na sila ng user. Mahirap na to, Senator Joey, na makatkong. Bili na lang namin. Hindi na mahabol. Bili na lang namin. At bibigyan namin kayo ng preferential share. Chinese spy. Usapan. Diba? Meron kang gustong negosyong kunin? Chinese spy. Let's go, charot. Diba? Yan. Kayo syempre, di ba? Ang ano niyan, it's all business. Kita mo yung Huawei. Ayaw di mo paano ng Huawei, pa-under. Anong ginawa nila? Chinese spy. Di ba naungusan ng Huawei ang Apple sa US. O anong ginawa ng US? Chinese spy. Ayun, TikTok ban is now over. Ibig sabihin may TikTok na ulit, Weki? Huh? May TikTok na ulit sa US? Alam mo, no time nung before kay Duterte, ang daming kalokohan na talagang tatanggapin mo na lang kaysa mahirapan yung buhay mo. Parang, okay na to, kaysa mahirapan yung buhay ko. Mukhang balik na naman. TikTok says it's in the process of restoring service to US. Trump announced the decision in a post in his Truth Social account on Sunday. Okay. TikTok said Sunday it was restoring services to users in the United States after the popular video sharing platform went dark in response to federal ban that President-elect Donald Trump said he would try to pause by executive order on his first day in office. Trump said he planned to issue the order to give TikTok's China-based parent company more time to find an approved buyer before the popular video sharing platform is subject to a permanent US ban. Ay nako, ano na naman to? This is another move by the US para yung mga donors ng mga politiko kumita. Kasi di ba hindi ka pwede mag-invest sa TikTok? So ang gustong gawin nila, this is a normal, anong tawag dito? Merong ganito sa company yung, merong yung ipipressure mo yung kumpanyang magbenta. Kasi nga 'di ba ang taas-taas na ng kita ng TikTok. Kasi ang TikTok meron siya. Kasi ang TikTok may shop. Maraming revenue stream actually. Marami siyang revenue streams. 'Di ba nga si Elon nga ngayon ang gusto niyang gawin yung Twitter, magkaroon ng e-commerce platform, parang Chinese social media. Which I think parang it's a new, actually very late in the game na yung American social media sa ganung concept. So parang kaya nauna na sila ng TikTok. Kaya yung TikTok gusto nilang bilhin kasi yung TikTok buo na. So parang gumawa lang sila ng situation in order for the business to be kailangan pa ibenta, kasi hindi mo na mahal lang habulin ang ng TikTok eh. Yung i-integrate mo yung e-commerce kasi ganoon ang TikTok eh, naka-integrate, may integration ng e-commerce. Yung Twitter, di ba? Ang Twitter lang to, chika-chikahan lang to. Ang YouTube. Tsaka wala masyadong income stream sa TikTok kasi ano ba yung inaano nila? Subscriber lang, yung subscription pag magbabayad ka gusto mo ng blue check. Twitter lang. Twitter, oo. Hindi, merong ads ang Twitter.
Pero for the meron Twitter, ba? pero sa So, Twitter lang 'yon. oo, sa Yung Twitter Facebook, lang. yung Facebook nagkaroon sila ng e-commerce, ano siya, Secret. palpak. Hindi siya bumenta. Kasi Mm. nga, ba't tayo magbebenta alam mo yung parang tas nagkaroon pa nga 'di ba ng dating ano yung Facebook. Tapos 'di ba yung Facebook gusto niyang pasukin yung Chinese market. Ang totoo niyan hindi Mm. talaga bumenta yung Facebook sa China. Sa China. Kasi Hindi ba yung pinawal dati noon? yeah, pero hindi rin talaga siya bumenta kasi ang kalaban ng Facebook. Kasi ang Facebook kaya siya binan kasi parang nagkaroon ng krimen sa China. Ayaw bigay ng Facebook Sa yung Facebook, yung oo, information. yung information. So binan sila. Tapos ang ano, kasi nga 'di ba ang Facebook kailangan pwede ka maging anonymous. Before. Wala Pwede pa rin hanggang ngayon actually, wala ka lang blue check. Hindi po pwede 'yon. Eh ngayon, hindi na sila makahabol kasi yung kaya nga kita mo 'di ba bakit walang Chinese refugees ng social media? Alam mo kung bakit? Because they find non-Chinese social media useless. Oo. Kasi tayo 'di ba Facebook ganyan. Girl, nabo-bore sila diyan. Gusto nila yung nagagamit nila sa pang araw-araw nila na gusto ko mag-shopping, bubuksan ko 'to. Isa lang. Something that can bring them money also. Hindi rin yung nagagamit nila na, okay, pupunta ako ng shop, pambayad ko. Yung WeChat. Yung integrated yung pati yung sa buhay mo. Eh gusto ko magkuha ng airline ticket. Okay, dito lang ako sa WeChat. Pak. Walang ganon. Nagets niyo ba kaya nga sabi ko na useless yung Chinese social media pag hindi mo siya ginagamit sa China kasi naka-integrate lahat doon sa Chinese social media. Yung buhay namin dito, girl. Lahat siguro kung maging advance na lang siya na paliguan mo nga ako, pwedeng ganon. Baka dumating na sa point na ganon na pati yun, pak, charot. Yung ganon na siya, yung mga American social media, baka wala siyang kwenta. Pag kinumpare mo siya sa Chinese social media, YouTube ka lang. Facebook ka lang. Twitter, kaya nga 'di ba, lahat bubuksan mo na ang dami mong bubuksan na may ganito, may ganyan. Yung Chinese social media nandun lahat. Gusto mong manood ng mga video, kung gusto mong magbasa ng mga post, kung gusto mong mag-e-commerce, it's all in one. Mamili ka na kung anong gusto mo. Alipay, WeChat, mag-Red Note ka, mag-ganyan ka. Everything is integrated. Alam mo yun? Gusto mo mag-cryptocurrency? Nandun din ako. Pwede mo sa WeChat. Gusto mo mag-invest sa gusto mo magpa-schedule ng hospital? Doon na rin sa social media na yun. Yung mga Western baka ngayon pa lang nila naisipan. Yung TikTok, na siya gano'n na integrated na. So parang mas magandang, mas murang bilhin kaysa habulin. Ngayon sino ngayon yung mga umaaligid na bibili? Elon. Si Elon ang mananalo diyan. Pustahan tayo si Elon ang mananalo diyan. Kasi gusto niyang gawin ang Twitter na magkaroon ng e-commerce and etc. I-integrate niya yung He needs the model. He needs the model. And I think yung China, I think yung yung TikTok developer ng TikTok, magbebenta, tingin ko mas kampante sila kay Elon kaysa sa iba. Well, ang kasi niyan, pinipilit nilang ibenta. Pero tingnan natin kung ibebenta ng tingin ko hindi ibebenta yan. Tingnan natin kung ibebenta ng ByteDance. Lulusawin na lang ng China. Walang makikinabang. Hindi. Na lang nila sa US. Pero kasi US kasi yung pinakamalaki nila na non-Chinese market. Wala namang TikTok. Ano ba? TikTok is US. Diyan ang pinakamalaking income stream. Well, in fairness sa US, no, yung mga negosyante nila, ginamit nila yung market nila. Pero the thing is, gusto nilang kunin yung model ng TikTok. As simple as, di ba nga, unti-unti na nila ginagay. Yung sobrang successful nung integration ng social media and e-commerce ng TikTok, that yung Shopee, Lazada, yung mga online selling platform, ini-integrate na rin nila yung features ng TikTok na mayroong mga short video na nagpapakita ng mga products, ganyan. Even yung reels yung shorts, yung YouTube shorts, 'di ba? Yung mga short video na ganyan. Ayan, pagkatapos yung TikTok style. That's TikTok. Pagkatapos yung tawag dito yung feature na pwede mong i-link yung mga shop doon sa mga contents. Ayun, ginagawa ng YouTube. Ano rin yun TikTok yun. So
kaya nga ang problema kasi naunahan na sila ng alam mo yun, ano yun, eh, Oo. the business model of TikTok was so successful that it's hard to actually create it. It's cheaper to actually just buy it. Eh, nagmamatigas yung ByteDance. Oo. So, anong ginawa? Siyempre, ikaw lobbyist ka. Bex, Senator Joey, gusto kong bilhin yung TikTok eh. Nagmamatigas yung mga inchik. Ano ang gawin natin? Iba na lang Magkano natin. ikaw si Senator Joey, nagkiinuman tayo, di ba? Oo. Kunyari CEO ako. O, tayo. Game. Senator Joey, naku, may problema ako eh. Ano bang problema mo? Senator Laika, may problema ako eh. Ano bang problema? Baka naman, oo, 3:00 na, may pasok ba yan? Senator Joey, may problema ako eh. President Laika, may problema ako eh. Anong problema? Gusto kong bilhin yung TikTok. Oh, bilhin mo. Bilhin mo. Oh, kung may pera ka, bilhin mo. Bakit hindi? Eh, nagmamatigas yung mga Cheko eh. Ayaw. So, anong gusto mong gawin natin? Ano yun lang natin? Pitik-pitikin lang natin. Di ba? May mapapala ba kami dyan? Alam mo naman. Simple lang, Chinese spy. Parang ganun din yung dialogue doon kay Alice Go. Sinasabi ko sa inyo, kita mo, walang drama-drama, kita mo yung China, di ba? Walang drama-drama, nagganyan pa ba yung China? Ibenta nyo yung Facebook sa amin, ibenta nyo. Binan lang talaga, nila ako malis kayo dito. Wala lang, ibenta nyo sa amin. Ganun ang katotohanan nito talaga. Hindi naman nakikita. Ingay-ingay, may pahiring-hiring pa sila. Senator Joey, ano muna tayo ipahiring? Pinipitik natin yung itlog ng mga Chekwa nang maibenta nila tong sa amin. Kasi gusto naming sundan yung business model ng TikTok. Kaso, mahirap eh. Ayaw nila ibenta. Mahal. Eh, ano na sila eh, nasa 500, nasa ilang billion na sila ng user. Mahirap na to, Senator Joey, na makatkong. Bili na lang namin. Hindi na mahabol. Bili na lang namin. At bibigyan namin kayo ng preferential share. Chinese spy. Ang usapan. Diba? Meron kang gustong negosyong kunin? Chinese spy. Alice Go, charot. Diba? Yan. Kayo syempre, di ba? Ang ano niyan, it's all business. Kita mo yung Huawei. Ayaw di mo paano ng Huawei, pa-under. Anong ginawa nila? Chinese spy. Di ba naungusan ng Huawei ang Apple sa US. O anong ginawa ng US? Chinese spy. Anong sumunod? TikTok. Chinese spy. Eh, may gaya-gaya sa Pilipinas. Charot. Alam mong gagawin ng China, katulad ng ginawa ng Japan before. Do you remember in the 90s? Di ba tayo, nag-umpisa pala tayo mag-cellphone ng Nokia. Tapos, ang chismis nun ng mga Japayuki, mas advanced na ang cellphone ng sa Japan. Pwede ka na manood ng TV. That was in the 90s. Pero hindi sila binibenta outside. Bakit? Kasi nga pinipigilan. Kasi nga hindi makahabol yung West. Aminin nyo, yung mga Japayuki dito, di ba 90s, advanced na ang telepono sa Japan. Pwede ka na manood ng TV. Totoo. Kaya nun, tawag dito, may mga kilala ko mga Japayuki noon, nag-uuwi sila ng Japanese cellphone. Pero hindi pwedeng gamitin sa Pilipinas. Hindi pwedeng gamitin sa Pilipinas. Saan kinuha ng Apple itong touchscreen? Saang technology? Kanila yan? Yung smartphone? Saan? Bakla, sa Japan. Matagal na yan. 90s. Kaya nga yung sinasabi nila, Nokia? Ano yan? Laruan? Kasi sa Japan, 90s, nanonood na sila sa TV. May TV yung cellphone, May TV ang cellphone, di ba? Kailan lang tayo nagkaroon ng TV sa cellphone? Bakla, mid-2000.
pwede ka nang, di ba pwede mo nang gamitin ng ano ang cellphone nun sa Japan? Pwede mo na siyang playan ng music. Oo. O anong ginawa? Bakit hindi ito umano sa labas? Kasi nga Mm. mahal. Mm. Tapos hinaharang kasi nga hindi makakahabol ang Hindi West. makahabol ang ano, oo. Hindi sila makakahabol. Oh, Mm. di ba? Sinakal sila noon. Kaya yung mga technology nun sa Japan, sobra na yung technology ng Japan noon. Kung hindi sila Mm. sinakal, kung hindi Mm. sinasakal yung Japan noon ng West, wala hindi magkakaroon ng Apple. Mm. Yung app ano, yung phone ng Apple, naku. Kaya nga ano kaya mabait lang 'tong mga Hapon eh. Hindi nila inano, no? Hindi nila inilaban eh. Kasi yun na yun eh. Sila na yung nangunguna nun pero sa Japan lang siya pwedeng gamitin. Kaya feeling ko ganyan mangyayari sa China. Gagawa sila ng technology tapos sa China lang pwedeng gamitin. Parang yung cellphone nila, yung Huawei na Pero meron kasi sa ang Japan, wala silang maliit lang ano, market. maliit yung Maliit lang na market market. nila. Oo. If they're going to do the same thing sa mga Chinese, Hindi ang effective. laki rin ang mawawala sa kanila kasi ang laki ng Chinese market eh. Pagka rumesbak yung mga Chinese, yari sila. Eh, Hindi, saka ang mga Japanese, wala silang ganong leverage. Hindi, saka ang ano kasi nun, ang Japan, medyo isolated siya sa world market. Kasi island siya eh. Mahal yung logistics pag i-deliver mo yung ano ng Japan. Hindi ba? Mahal. Eh yung China, meron siyang Belt and Road. Alam mo yun, bahala kayo, pwede ako makapag-deliver kahit saan. Tapos, parang iba yung ano ngayon, pero yung ginawa nila sa Japan, kaya kawawa yung Japan, naawa ako sa Japan, yung ginawa ng West sa Japan. Sobrang eh. Aminin nyo kahit kasi naalala ko nung pag may mga Japayuki, sinasabi, yung mga Japayuki ng mga kapitbahay, sasabihin nila sa inyo, sa Japan meron. Naalala ko na meron akong kaibigan na Japayuki na ang dami-dami niyang uwing cellphone. Wala, collection Pero lang hindi niya. pwedeng Tapos gamitin. nakita niya, ito may TV to, ganyan. Kasi wala siyang SIM card, so hindi mo rin talaga siya magamit. Hindi siya pwedeng gamitin. Kaya yun yung ano nila. Kaya ngayon hindi nila maano yung China kasi hindi nga nila makontrol. Di ba sinasabi nila, naku, overproduction, ganyan. Ginawa na nila sa Japan yan. Hindi kami makakabol. Tigilan mo yan, ganyan, hindi ba? Kaya itong ginagawa ng West, ang daming yung ginawa nila sa Japan, actually, pinabagal nila yung development ng mundo, yung ginawa nila sa Japan. Ano na nun eh, ang ganda-ganda na ng technology ng Japan, kaso, maliit lang yung market ng Japan, so hindi nag-develop. Siyempre, liit ang market mo eh. Saka sino makaka-afford, mahal, di ba? Mahal. Kasi nga yung ginawa ng US na yung yen, pinataas niya yung value ng yen versus the dollar. Hindi ba? Yung nung panahon na yon. Ngayon hindi nila magawa sa China. Kasi kung magawa ng West yung nagawa nila sa Japan noon, bakla hindi kayong mga mahihirap wala kayong cellphone. Ang cellphone lang natin na smartphone, alam mo kung ano? Siguro Samsung lang and iPhone. Kaya nyo ma-afford nyo? Actually yung Huawei, yung China nagpababa sa telco. Tatandaan nyo dati yung pag mag-overseas ka, 40 pesos, $1 per minute. And then even yung voice call, 8 pesos per minute. Year 2000 yun ha. Kasi before ang gumagawa lang ng mga transmission kinebular ng mga ano di ba Europeans, tama? Nokia, Ericsson, kung ano pa. Nung dumating yung China. Nung dumating yung China, nagmura na. Nagmura. As in talagang bagsak presyo nung gumawa na yung Alam mo, same sa yung mga solar yung cost ng solar farm before nag-mass produce yung China, napakamahal niyan. Nung nag-start na yung China na gumawa ng mga solar panels, ang laki ng ibinagsak ng presyo ng mga solar panels. Exactly. Kaya halimbawa, Israeli company, yung binibenta kong equipment noon worth mga $5,000. Halimbawa, $5,000. Tapos pupunta ako sa isang kumpanya. And then yung boss sabi sa akin wait ka lang, papakita ko sa iyo to. Kopyang-kopya ng gamit mo. Pero ang tatak Chinese brand, ang presyo $200. $5,000 to $200. Ganong kalaki yung bagsak ng presyo talaga ng mga telco equipment. Kaya nagmura yung Ang pinakasikat dito na parang iPhone, Huawei, saka Xiaomi. Actually, Xiaomi ang number 1 dito na. Xiaomi. Ang number 1 sa China. Talaga? Hindi Huawei? Xiaomi. Ang number 1. Yung nag-release na ba yung Mate, ano ba yun yung Huawei na Mate 10 ba yun? Yung trifold?
Girl, ano yun, pre-ordered yun, girl. Parang, Pre-order? tignan mo kung ilang years na ang waiting list. Ilang years? Ay, ano pala, Vivo. Vivo pala ang number 1 best-selling phone dito kasi pinakamura yun eh. And then tsaka yung Vivo kasi parang regarded siya as vlogger phone eh. Ayun Yung din, Vivo. vlogger phone din Oo, siya. vlogger Saka, phone mura, siya eh. mura kasi ang Vivo eh. V-I-V-O, Vivo. So popular ang Huawei, pero ang pinakasikat is, ang pinaka best-selling is Vivo. I think, parang, tingnan nyo, pero hindi Huawei ang number 1 best-selling. So, Sa China. oo. Pero ayun na nga, dahil sa China, bumagsak lahat ng presyo. TV. Girl, pumasok ka na ngayon ng yung mga maliliit na bahay sa Pilipinas. Bakla ang TV, ilang inches? Oo. Aminin nyo, may nakita ako yung ano dati, meron si Karen Davila, hindi si Karen Davila, Bernadette Zambrano ba yung Channel 7? Yung meron, hindi si Bernadette Zambrano, meron siya dati, kumakain lang ng pagpag dati. Tapos binisita niya after ilang years. Bakla yung TV, ilang inches? Na flat. Oo. Girl, kung I'm pretty sure China yun. Can you imagine kung China? Hindi mo makakabili siya ng ganon. Hindi, di ba? Aminin nyo dati, yung mga flat yung flat screen, yung frame, pangmayaman lang siya. Naalala nyo? Noong 1990s, di ba, Miss Laika na, ay, ang yaman. Frame. Picture frame ang TV. Eh, ngayon, lahat na, ganyan na ang TV, girl. At smart pa. Pwede pang gamitin sa internet. At smart. Di ba wala na siya? Di ba? Parang, yung smart TV, parang, kahit naman sino may smart TV. Di ba parang ganyan na ngayon? Oo. Goodness. Diba? Anyway. Ayun lang. Actually, maraming pinabilis yung China pagdating sa technology. Na dahil sa kamurahan, affordable, abot ng masa, natutong ano ba tawag doon? Mag-adapt yung mga Western na Yan pero tayo, ang ina-aspire natin maging West. ang dapat nakagawa niya noon, Japan. Kaso, ginanyan siya ng West. Kasi hindi makakabol yung West technology and the labor. Ginanyan ng Japan, no? Ginanyan talaga siya. Nag-umpisa sa kotse, kita nyo. Di ba? Naalala nyo? Ang kotse noon, yung Ford and yung American brands. Saka yung German brand, yung Volkswagen. Anong gano'n ng Japan? Kinuha ang Ford, ang Volkswagen, dinisassemble. Paano ba gumawa nito? Anong naging resulta? Toyota. Honda. 1980. Naalala nyo, 1980s. Toyota. Yung Kinopya lang yun. Kinopya lang ng Japan yung naungusan na ng Toyota, ng Japanese made car, nawala na ng mga nawala na ng mga planta sa Amerika. 1980s, naloloka na yung mga Amerikano. Pataasin mo yung yen laban sa dollar. Kahit yung sa Europe, magkaroon rin sila doon ng to protect the European made na mga car. Kinontrol rin nila yung sale ng mga ng Japanese car. So Japanese car. Parang meron akong parang competition case na nabasa noon na yung ginastify nila na hindi dapat parang pwede ka lang magbenta ng Asian car kapag ka nakabenta ka na ng 4 na European car. So, something to that effect, ganun. Kasi they do not want to, ayaw nilang palakihin yung market ng Japanese car. So, kailangan, pwede ka lang magbenta ng isang kotse pag nakabenta na ng 4 na kotse na European. Ganun. Hindi nga nila kasi kaya, kasi nga mura. Mura ang kita mo, di ba, ang South Korea, may mga kotse yan, Hyundai. Di ba, ganda kayo ng Hyundai? Di ba yung Xiaomi na SU7, para siyang yung Hyundai na pula dati, noong 1990s. Naalala niyo yun? Yung mukha ding Ferrari, yung pula. Naalala niyo yung Hyundai na mukhang Ferrari noong 1990s? Di ba? Anong ginawa nila? Hindi, di ba, siniraan nila yung mga South Korean cars. Naku, Kia, madaling masira yan. Yung Kia. Yung Kia ang Naalala nyo, yung Kia, siraan niya noon. Naku, yung Kia, madaling, kasi ang mura ng Kia. Ang mura ng Kia sa kada time, Toyota, saka nauungusan, even Toyota, nauungusan na ng Kia. Kasi ang mura ng Kia, parang, tapos bilang lumabas nga na parang low quality na kotse. Ay, low quality yung kotse mo, Kia lang, parang gano'n.
'Di ba siraan yung ano, yung kasi nga yung Kia nun nauungusan niya yung ano, kasi lalo na nung naglabas sila ng mga parang sports car, yung ano nga, yung saka yung ano, yung mga Honda Civic na mga cute, 'di ba? Mm. Saka yung mga Hyundai na kasi ang market noon ng mga European cars yung mga pang bagets, 'di ba? Mm. Tapos naglabas sila ng mga pang bagets na mga cute, anong ginawa nila? Siraan nila yung Kia. Mm. Saka yung Hyundai, 'di ba? Asa na ngayon Mm. yung Hyundai? Saka yung Kia, Oo. 'di ba? Oh, sinong nanira nun? Hindi ba yung mga western brands? Kaya sa Europe Mm. nun, Kia, ganyan sila, Kia, madaling masira yan. Hindi naman totoo, Mm. Oo. 'di ba? Hindi naman totoo. Oh, Ayun. hindi ba? Ayan Sa yung Honda oo, S200, binan yan. S2000. Ban sa US noon mas advanced kasi. Hindi ba? Ngayon hindi nila ngayon magawa sa China. Mm. Laki ng Pero leverage ng China, eh. Oo. gago ka, bahala ka. Ngayon sila, bahala ka, Mm. edi kami lang. Eh, Hindi mo lang 1.4 billion kami. Kaya Edi naman kami na lang namin. gagamit. Edi Oo. kami na lang gagamit. Alam mo yun, kami na lang gagamit. Hindi rin kayo makakapagbenta dito. O bahala kayo True. na lang diyan. 'Di ba? Oo. Kaya yang Eh, kahit kami lang kaya magda-drive yang naman yung negosyo, 'di ba? 'di ba? Tapos Kaya yan China, ang ginawa nila ngayon. ang gaganda ng mga sasakyan sa China, Diyos me. Kahit dun sa mga probinsyang napuntahan ko, ang gaganda ng mga Sa sasakyan. Nanjing, even nga sa Nanjing, Diyos ko, nakakaloka yung mga kotse. Promise, nakakaloka. Parang ang pinakamumurahing kotse makikita mo doon is parang mga ano bang pinakaano na sa atin. Pagpalagay na kahit nga Honda, wala kang makikita ron, eh. Kaya yang ano, ang ano na yan, yang sa TikTok, it's the same thing. Na ibenta nyo na lang kasi, ganyan. Senator Joey, ayaw pa rin ibenta, ano mo na, todo mo na dyan, todo mo na yung hearing. Ma-president like ka, pa-executive order ka na. Nakakaloka Todo mo yung na. hearing ng TikTok sa US. Alam mo yung parang, Alis yung mo. mga senador nila nagtatanong, parang, seryoso kayo? Senador kayo? Ba't parang ganyan kayo kabobo sa technology? Mm. Di ba? Kakaloka. Walang kaiba sa Quadcom. Charot. Hindi nga, kaya nga nila ginagawa yun kasi gusto lang talaga nilang i-pressure na ibenta. Ibenta nyo Oo. na kasi, ibenta nyo na. Mm. Ay, hindi, kung hindi mo ibibenta. So ngayon, sino ngayon ang nakalinyang bibili? Si Elon Oo. Musk. Elon, mm. At si Elon ang magwawagi dyan. Sabi ko sa inyo, si Elon Sure, ang magwawagi. para saan pa kakiskisang siko niya si Uncle Donald, 'di ba? Crap. Mm. Pero Ayun. ang mga nakalinya niyan, syempre ayaw nilang sabihin, si Zuckerberg, si Jeff Bezos, si Bill Gates, si Elon Musk. Si Elon Musk ang friendship ni Donald Trump. Oo, oo. Si Elon Musk ang makakabili niyan. Ang gagawin niyan, pag nabili ni Elon Musk yan, yung Twitter, yung X, mag-i-integrate niya yan sa TikTok. Merge. Ay, Diyos ko Lord. So, hindi niya na kailangang gumawa ng e-commerce sa TikTok. Kasi nandun yung technology. Oo. Integrate. Integrate. Yung si Jeff Bezos, yung Amazon. Yung Amazon, I'm pretty sure, makikibakas yan para yung Amazon, ma-merge siya TikTok. Alam niyo na. Tawag dito, i-ano lang nila, no? I-integrate nila yung Amazon sa TikTok. TikTok! Oo, kasi nasa TikTok lahat. Kasi if you're not selling on TikTok sa US, parang, uyo. Parang, kasi yun kasi pinakamabilis na turnover eh. Yung TikTok eh. Kasi nakita nila, can you imagine, titignan mo yung mga small businesses na isang buwan pa lang sila. Ay, boom, oo. Nakabili na tayo ng bahay. Yung, ang bilis nung turnover. Oo. Kasi nare-reach nga yung market eh, na ano yung, na, yung one good content, and then it can launch your store. It can launch your business. Ganon. Yun yung ano nila. Kaya yung ByteDance, siguro, maybe ByteDance might agree with kung taasan naman nila yung presyo. Baka naman kasi nung kay Biden, mababa yung presyo, kaya ayaw nila ibenta. Oo. Feeling ko gano'n na ang baba, na parang, putang ina ka. Masyadong masyadong binarat nila Biden. Masyadong binarat, masyadong binarat. Diba? Posible. Kasi syempre, no, kung magbibili na natin to sa maliit, kung babarasuhin naman natin, why not? Baka nagmatigas. Ngayon kay Trump, siguro si Trump sabi, negosyante si Trump na, huwag niyo naman baratin. Kaya naman pala hindi kayo, baka na gano'n mutual benefits dapat kahit papaano. Mutual benefits.
gago Oo. kasi kayo Biden, eh, bakit niyo naman kasi binarat masyado, eh, puwede namang Oo. masyado kayong demanding, ganyan. Eh, business Mm. naman 'yan, business to business. Mm. Kaya siguro ngayon nagkakaroon ng ease ngayon. Feeling ko naman talaga okey lang na ibenta kasi business naman 'yan, eh. Mm. Nung panahon lang ni Biden At is the right price. Puwede namang ibenta basta at the right price. at the right price. Siguro nung kay Biden Mm. talaga, siguro masyado silang Namparap nag-hardball siya na, sa ganun. "Ay hindi kailangan ano Mm. 40% ibenta mo lahat, tapos ganito lang, kami magdidikta ng Mm. price." Oo, oo. Otherwise, Nag-hard Chinese spy. Chinese spy Ay, kayo, otherwise Chinese spy. Chinese spy. Chinese Oo. spy, Chinese spy. Pero ngayon kay Trump siguro na parang inisip na lang niya na, tangina isasarado na nila, eh. So nag-hardball din yung ByteDance. Ganun ba? O sige isasarado rin namin yung Cut Pro, CapCut. Oo. ay Cut ano, saka CapCut. Mm. yung TikTok. Oo. So naloka ngayon sila, Oo. Mm. hindi ba? So Mm. Mm. wala na sila. Ano 'to, Miss Tas, thank you sa sagot mo about sa mobile phone. Sorry na late ang reply kasi na-busy pagluto. Pero yun nga, Vivo. Pero yun ang it's all business. What's going on right now, Oo. remember they are in a trade war. That's just part of the trade war. TikTok, Mm. malaking kita ng TikTok, ayaw ibenta, hinarbol, hindi Mm. nagkasundo sa presyo, binan, pumasok ang art of the deal, mukhang Mm. nagkakasundo sa presyo, Oo. panalo diyan si Elon Musk. Oo. Sinasabi ko sa True, agree, agree. business is Nalaman ko na business. kasi nagpa-hardball yung ano, eh, nagpa-hardball yung TikTok na, "O sige ano na, sige ban niyo na lang." Eh, they're going to lose a lot of revenue kasi ang daming mga American businesses na ano, eh, nakikinabang sa TikTok, eh. So, hindi rin sa totoong buhay, hindi rin nila talaga afford. So, sa part ng ano, sa part ng American government, it's better that you give them what they want, kung magkano yung presyo or at least get close to the amount that they can ano, they can compromise, gano'n. Hindi, ang inaano kasi nila, sabi Singapore daw ata may-ari, hindi, ang inaano kasi nila yung share ng ByteDance. Kasi parang yung share na lang kasi yung malaki kasi yung share ng ByteDance, eh. Magkano ang share ng ByteDance sa TikTok? ByteDance share in TikTok. 60%. 60%, oo. 60%. And according to TikTok, about 60% of the parent company is owned by global institutional 20% by company's founders and 20% by employees. Ano yung hindi ata siya 60% ng ByteDance. Magkano dun yung ByteDance? So yung 20% ata ang ilan ang sa ByteDance? Ayun, oh, ByteDance is a privately held global company, roughly 60% owned by okay, tama. Global institution investors. Teka. Due to national security concerns. ByteDance is ByteDance is a privately held global company, roughly 60% owned by global institution investors. BlackRock, General Atlantic. 20% owned by the company's founders and 20% owned by its employees. Ano yan, kita mo mga susunod nilang papabansa sa US niyan, DeepSeek. Oo. Alam mo yung Chinese GPT, yung DeepSeek, susunod niya ipapaban, DeepSeek. Ibenta nyo yan sa amin, gaganyan yan. Kasi mura lang yung DeepSeek, eh. Yung ano niya, yung kanyang framework. Ano ba tawag ng framework or something? Mura lang, eh. Parang $5 million lang yung ginastos nila in order to train the Oo. pero yung ChatGPT ang laki ng ginastos nila, parang 100 million. So parang mas mura yung kanyang so yan, sunod-sunod na yan. 300 billion yung yung valuation ng ByteDance. So malamang ito yung perang pinag-uusapan sa pagbenta ng ByteDance. Magkano? 300 billion US dollars. US dollars? Ang kanyang stocks? Malaking usapan nga yan. 300 billion US. 300 billion US ang share ng ByteDance?
Magkano kaya ibebenta nila do'n na share? 100? Siguro mga 100? Or half? Magkano kaya hinihingi nilang Biden admin, no? Lahat baka kasi hinihingi ng Biden admin lahat. Kukunin nila lahat sa ByteDance. Yung ByteDance, ang shareholder ng ByteDance, Global Kinembular, ByteDance employees, at saka, ano nga yung sabi dito? Ano yun? Global institutional investors, 20% owned by companies' founders, and 20% owned by its employees. So feeling ko, ang kukunin nila dyan, yung 20% owned by the company's founders, at saka 20% owned by its employees. Hindi. US-based. Ano yan? Ay, hindi. US-based pala yung mga yon. So, yung 20% owned by company's founders, malamang yun yung kukunin nila. Hindi, tingnan mo kung magkano yung share sa stocks ng ByteDance. Yung kung magkano. Parang 300 million. Yung ByteDance, ang held niya sa TikTok is 60%. Oo. Ayan, kita mo, breaking Trump to potential give TikTok 90-day extension to be sold before ban. Kaya exactly, it's all about really buying TikTok. Forcing the sale, oo. It's forcing the sale. Has nothing to do with national security. Ginagago lang kayo niyan. Parang ano lang yan, parang oil. Do you remember yung mga oil fields? It's the same. Na ayaw mong ayaw mo kaming bigyan. 'Di ba? Anong ginawa ng Iran noon? Nung ni-nationalize niya yung kanyang oil, anong ginawa? UK and yung mga oil companies na nagirahin ang Iran with the help of the United States. It is the same thing. It is the same thing. Now, hindi na oil ngayon ang labanan. Labanan na ngayon itong mga apps na to because it's money, baby. Kita mo anong gusto It's money and it generates money. It generates money, 'di ba? Dati sa oil lang 'yan, ngayon kasi iba ng pinagkakakitaan. Ang laki ng kita ng TikTok na tangina ayaw. Una kasi niyan, magbenta ka naman ng stocks. Joey, magbenta ka naman ng stocks. Ikaw. Ayoko. Bakit? Why would I sell the goose that lays golden eggs? Di ba? Ayaw mo? Ayaw. Iaalis go kita. Chinese spy. Iaalis go kita. Ibebenta mo, hindi? Bebenta, pero hindi ganyan. Ganon. Papasenate hearing ako. Papasenate hearing ako. Ayaw na. Di, uwian na. Magpapa-executive order ako. Ipapaban kita. Ayaw mo? Di, pull out ko lahat ng allied apps. Sige, patigasan tayo. Ganyan yan. Ngayon, si Trump, negosyante si Trump, naisip niya, sayang naman. Sayang naman kung mag-close, pera din yan. Tingnan natin, baka naman pwedeng pataasin yung initial offer na gustong ibenta ng ByteDance. Hindi, ayoko na. Ayoko na. Uwi na ako. Dito na ako. Ayoko na. Nag-ano na yung ByteDance. Parang medyo magkakasundo na sila sa presyo ni Trump. Hindi, nag-offer ka. Wala na okay na ako bilang TikTok, okay na. Uwi na ako. Diba? Donald, okay. Yung hinihingi kasi nila Biden, 70% ng stocks namin ang kailangang i-give up. Hindi naman makatao yan. So what do you suggest? Magkano offer nyo? Tatanong ni Donald Trump, magkano offer nyo? I don't know, baka pwedeng pababain natin. Ganito. Kaya yan, merong extension ng, anong extension nila? 60. Sabi niya, appropriate buyer. Naku, tanungin ninyo sa mga kumpanya. Itanong ninyo sa mga businessman kung anong ibig sabihin niya, looking for appropriate buyer. It is a simple euphemism for nag-negotiate pa. Looking for appropriate buyer, tigilan nyo nga ako. Noon nyo pa gustong bilhin yung TikTok, hindi kayo magkasundo sa presyo dahil nga sina Biden siguro hina-hardball. Na hindi, bigay mo na sa amin yung 70%. Okay na tayo dyan. Sabi ng ByteDance, 30. 30. Sabi ni Biden, 70.
Mm. At puta ka, ginamit na namin ang buong resources namin. Tapos, syempre, ang dami mong lalagyan dyan. Lalagyan mo na yung Supreme Court, lalagyan mo yung mga, Oo. Oo. lalagyan, everyone involved. To justify. Media, To justify the Chinese spy story. yes, media. It's, Mm. girl, ginamit mo yung buong resources. Tapos, Mm. si Donald Trump, nakita niya siguro, mga Bex, kaysa naman mas zero tayo. Correct. Compromise tayo, mga Bex. Kaysa naman masira tayo pare-parehas dito. Oo, sabi, Bilang negosyante na naiintindihan ang lugi, di ba? Di ba? So, it's all corruption. Mm. Di ba? Kung yung appropriate buyer, friend syempre dapat ni Donald Trump. Mm. Hindi ba? Ayun. Appropriate buyer means friend ko. Kaya nga si Elon Musk ang magwawagi. It's written It's in the nothing- stars already. nothing but corruption. Mm. Kaya siguro nakibakas laki ang ano niyan. Bubongga si Elon Musk niya. Pero I think babakas din si Jeff Bezos. Kasi yung Amazon Oo. Siguro and that would be the ano competitive, yung greater competitive edge ng TikTok if ever yung mag-merge yung Amazon sa TikTok. Amazon and basically, Twitter. Parang yung parang TikTok on turbo na yan pagdating sa e-commerce, no? Oo. Ang gagawin nila niyan, ako talaga feeling ko si Elon Musk ang magwawagi with Jeff Bezos. I think babaka si Jeff Bezos. Ilalaban niya yan kasi kailangan niyang i-ano yung Amazon eh. Ayan. Hello, Ibabakas ni Jeff Bezos yung Amazon. Siguro mag-uusap sila ni Elon Musk. Mm-hmm. Pero yan ang pinaplansya kung siguro sinabihan ni Elon Musk, Donald, kaysa naman mas-zero tayo. kaysa naman mawala yung TikTok. Sige na, okay na. Wag na nating masyadong tayo maraming sakripisyo para dito sa TikTok para ma-zero lang. Oo, wag na nating masyadong brasuhin. Ano na, okay na siguro na wag nating gayahin yung Biden administration na gusto nila 70% or 100%. Okay na tayo dito sa ano. Pero yung mga pinangakuan, siguro si Zuckerberg, isa rin yan sa nga gustong bumili. Oo. Oo. Di ba may mga politiko, hindi, kailangan isa lang yung TikTok. Ito yung mga friendships. Ito yung divide, di ba? Elon, Zuckerberg. Ngayon ang mai-elbow out niya. Kaya may kaya si Mark Zuckerberg, he wanted to be on the good side rin of the Donald Trump administration. He has to change policies, di ba, in order to Kasi pag si Mark Zuckerberg ang bumongga niyan, bongga siya. Ma-integrate niya yung Meta, masasabi sa Meta Universe yung TikTok. Syempre, hindi pa patalo si Elon Musk. Hindi ba? Si Elon Musk ang friendship na yun ni Donald Trump. So, correct, oo. Medyo too late in the game na yung too late in the game na yung change policy ni Mark Zuckerberg eh. Oo, diba? Kaya siguro, lalaki yung, kaya siguro, sinabi na ni Elon Musk, Donald, wag, tigilan yun mag-back kayo dun sa move ni Biden na masyadong garapal. Masyadong garapal, oo. Masyadong garapal, okay na yan. Okay na yan, okay na yung 40%, ganyan. Masisiro tayo dyan. Donald, masisiro tayo dyan. Huwag ganyan. Oo. Hardball yung ByteDance eh. Sabi ng ByteDance, sige, sasara namin lahat. Ginagamit yung CAC-Pro din sa sa maraming across social media platform, ginagamit siya ng content creators. Hardball lang tayo. Oo, nagmatigas. Nagpanic. Oo. Sige so, ngayon, 90 days. 19 days, sige tingnan natin. Which is actually a reasonable amount of time in order to close a business. A deal. To reach a compromise. Pero pinakadulo time to reach compromise. Pero punot dulo nito, ginamit ng mga politiko ng Amerika ang resources ng mga Amerikano in order to actually for a business deal of your businessman. As simple as that. You're not a democracy, you are an oligarchy. True. Ayun. Period. So, ano pa ba? Closing time na ba tayo? Closing time na tayo. 3:30 na. Matulog na tayo. Si Kuya Ibi umalis na kasi alam niyo hindi pwedeng tumodo ng puyat yon dahil maghahatid ng mga bata yon. Kaya, nagpaalam na siya kanina. Si Mami Laika rin ay kailangan na rin matulog dahil maaga pasok. Mamaya.
Ayan, mag-last ano na tayo, last words ka na. Ano bang last word? Ano ba, ipapa-impeach mo ba si Sara or